Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa gaano ba kalalim nilagay ng Hapon ang mga booby traps at mga poisonous gases. Ano bang lalim dapat tayo mag-ingat sa parting yaon ng lupa? Kasi ang alam natin ay kahit saan nilalagay yan ng Hapon eh. Pero dito ay na nakaligtaan ko ito na karamihan sa kanilang mga inilagay na poisonous gas at mga booby traps ay nakabaon lang pala ito sa nag-umpisa sa 2 meters hanggang 6 meters lamang. Ito'y nasa medyo hindi pa malalim na parte ng lupa. Kaya kapag meron tayong nakitang mga maliliit na garapa o tinatawag na vials na mayroong parang mga laman na asin, bote na parang may laman na asin, ay yun na yung mga tinatawag na poisonous chemical or gases or poison katulad ng cyanide. Kapag mga bote na may kakaibang laman, ang loob nito ay huwag nyo nang basagin, huwag nyo nang buksan. Kasi pwedeng yan, ang laman yan ay poisonous gas or talagang poison at delikado tayo niyan. Meron akong taga rito sa amin na binasag niya yung semento na inakala niya na mayroong laman, pero ang sumingaw ay usok, nabulag yung kanyang mata. Kaya totoo talaga na mayroong mga poisonous gas na nilagay ang Hapon. Kaya akin in-upload ang video na ito dahil importante ang lalim. Ito talaga yung kanilang standard ng lalim na ilagay nila ang poisonous gases. So hindi na ito aabot ng lagpas 7 meters. Hanggang 6 meters lang ito. Mahigit ang lalim. 6 meters, yan yung lalim na delikado kasi baka mayroong naiwan na mga maliliit na garapa at kapag natusok nyo yun ng bara ay sisingaw yung poisonous chemical at meron talagang epekto yan sa ating katawan. Okay, so ano pa bang dapat ingatan o dapat hindi na gawin sa treasure hunting para hindi tayo matulad sa mga nasawing katiets natin nung nakaraang buwan? Well, para sa akin, kapag ang site ay nasa creek na, marami kasi palagi ang nag-send sa akin ng treasure site na falls, waterfalls or creek o river. Para sa akin, kapag nandyan na sa river yan, nandyan sa creek, ay pabayaan nyo na lang yan dahil natural water trap na ang tubig. Kapag hinukay nyo yan, wala talagang mangyari dahil hindi ganun kadali kunin yan. Ang Hapon, bago nila binaon yan sa mga waterfalls at sa mga river at creek, ay china-channel muna nila yung agos ng tubig sa ibang daanan. Gumawa sila ng ibang kanal at nagiging wala ng tubig yung dating creek. Bago nila hinukayan ay wala ng tubig. Kaya kung hindi natin magawa yun na kaya nating i-detour yung daanan ng tubig, i-rechannel, kapag hindi natin yun magawa, hukay ng hukay tayo pero meron pa ring tubig, hindi talaga mauubos ang tubig kasi siya ay natural water trap. Kaya kapag nasa waterfalls or nasa river, creek ang item, ay wag na sigurong pag-aksaya ng panahon dahil kahit anong mga marka pa ang nariyan, ay mahirap talaga yan makuha kasi nga napakalaking trabaho ang ginawa ng Hapon noon. Isang batalyon para lamang magbaon yan, tapos tayong naghukay ay apat lamang tayo, tatlo. Hindi kayang-kaya ng ganun lang ka kunti na naghukay kasi yan ang nagbaon niya na isang batalyon, mga kababayan. Maliban na lamang sa sucker deposit na nilagay lang sa mga butas ng bato, yun pwedeng makuha, pero yung big depo na nasa binaon sa lupa, hindi yan makukuha ng 4 or 5 tao na naghukay.
Alright, so ito na atin na panoorin, pakinggan at intindihin kung ano itong mga booby traps at poisonous chemicals Alright, mga dito katiyats, sa treasure susunod na hunting, pahina. lalo na kapag Yamashita treasures ang ating hinahanap, ang Yamashita treasures ay mayroon talaga itong mga tinatawag na mga traps or mga patibong. It can be a poisonous gas or itong explosives. Kaya mapanganib ang paghukay kapag big deposit ng kay General Yamashita. Ang maganda lang sa treasure hunting kapag nakatsamba tayo ng mga ibinaon lamang ng individual soldier, yung nag-iisa lamang na nagnakaw at nagbaon siya ng sabihin natin 10 kilo na mga jewelries, okay na yan. At mababaw lang yun. Pero itong sa general or kay Yamashita or sa emperor ay mga secured treasure vault ito. Ibinaon niya ng malalim at nilalagyan nila ng mga patibong. It can be poisonous gas, chemicals or explosive na sumasabog. At ito ang maganda. Kasi sabi ko sa inyo, tumigil na kayo sa 7 kung walang magagandang sign. Safety pa tayo pagdating natin sa 6 to 7 feet. Safe pa tayo diyan mga katiyats. Kasi after 7 feet, mga sabihin natin 3 meters or 10 feet to 17 feet itong dito sa baba. Diyan na nila iniiwan yung mga poisonous gas. Kaya kung medyo masama ang pakiramdam nyo sa inyong paghinga o kumakati ang inyong mga balat, tigil muna kayo. At palipasin na ma-expose ang magsingaw yung poisonous gas sa inyong tunnel. Okay, so ito yung mga signs katiyats ng poisonous gas. Ating i-close up yan. Itong parang maliit na ahas, ito. Dito klaro-klaro na mayroong lalagyan ng chemical. Kaya poisonous gas talaga. At itong araw na ito. Ito ang very tricky na araw kasi minsan pointer to treasure ito. Pero naisama siya sa listahan ng poisonous gas kapag parang coiled siya, nagaganyan na arrow. Pero very tricky yan na arrow kasi pwedeng pointer yan. Kaya ito ang inyong laging tandaan ng klaseng arrow kapag parang spring ay dahan-dahan na kayo. Baka mayroong poison gas. Ito rin, poison gas yan. Ngayon, dito tayo sa mga danger signs. Ang danger signs ay warning yan na mayroong itong delikado sa dulo o sa unahan. Danger sign are warning signs of immediate danger ahead. It could be a booby trap, pwedeng booby trap siya, pwedeng poisonous gas. Dito ang pinag-usapan natin ay it's either poisonous gas or explosive. Hindi na isama dito ang water trap sa mga signs na ito. So itong dito na danger signs, generic na ito mga katiyats. Kasama na dyan ang poisonous gas, explosives. Ayan, so screenshots nyo na lang ito. Pag makakita tayo nito, ito merong very tricky din dito na sign. Ito kasi ay sign yan ng treasure. Treasure on the spot yan. Pero meron siyang ganito. Ibig sabihin ay merong danger. Siguro ito ay treasure box. And then pagbuksan mo, merong danger. Kaya nga ito ay treasure sign na ito
Pag nakita nyo ito, treasure ito. Problema lang ay merong danger. Pwedeng ang box pagbuksan nyo, pero pwedeng merong sisingaw na poisonous chemicals. Kaya ingat kayo palagi. Okay, ibang sa screenshots nyo mga katiats. Ito yung kahoy na nakaikis tapos pinako. Yan ay water trap ito eh. Kasama pala ang water trap dito. Meron na akong na-encounter na ganito. Yung sinabi ko sa inyo na backhoe ang naghukay. Nakakross yun na tabla. Ayan na halos isang dipa. 1 meter mahigit ang sukat ng mga ito. At malapad ito. Nasa 1 foot. 1 foot by 1 meter. Hindi naka-cross yan. Pinako yan sa gitna. At kapag na-backhoe nyo yan or hinukay nyo pa yan sa baba, ay tatamaan nyo ang plug ng water trap at sasabog ang tubig. Ito, ganun din ito. Pareho lang itong dalawa. Itong iba nito, explosives na ito. Katulad nito, ito yung landmine. Ito yung pin. Ito yung explosive niya. Pag naapakan mo yan o nabundol mo, sasabog yan. Ito ay ganun din, mga wire. Ito, tripwire. Ang star ay very tricky yan kasi ang star ay pwedeng sign for general treasure. Kasi ang general, meron yung mga star sa kanilang sa kanilang mga uniform. Merong 3-star general. Kaya importante sa kanila ang star na sign. Dito ay nilagay sa booby trap. Ang alam ko na pagka-drawing ng star na explosive ay itong parang distorted na pagka-drawing yung explosive. Parang may itong mga mahaba na parte na parang sasabog. May mga guhit pa yan sa gilid, parang parol. Ibig sabihin, sasabog siya. Pero itong dito, very tricky yan. Pwedeng general treasure ito. Pero danger pa rin na sign ng star. Kaya daw, dahan-dahan kapag merong star. Ito ay water trap pa rin ito. Ito ang sign na sumasabog na, ganyan. Kakaiba siya sa spoke kasi ang spoke ay malaki ang bilog. And then merong ganyan. Ito ay maliit ang bilog tapos merong spoke. Ibig sabihin yan ay booby trap. Ito yung mga compilation ng mga treasure hunter noon na nakikita sa mga site. Ang mga ito kaya na-record ito. Okay, ito, ano rin to, booby trap siya. Ang X na may ito, very tricky din ito. Pwede kasing entrance here, pwedeng ang meaning dyan na on target or entrance or maghukay dito. Kaya very tricky siya. Pero kasama pa rin siya sa booby trap. Pero kung X lang yan, hindi yan booby trap. Sign yan for treasure. Ito kasi ay IG yan. Yan ay 5 meters ahead or 5 yards distance na sign ito. Pero nailagay siya sa booby trap. Ang pagkaiba kasi meron siyang ito. Pero kung ganito lang ang pagkasulat niyan, IG lang ganyan, hindi yan booby trap. Yan ay distance of treasure. Pero meron siyang ganito. Kaya delikado. Ito rin. Ito parang pusit. Tumutulo. So ayan, mga booby trap katiats. Screenshot nyo na lang yan para meron kayong
compilation. Kapag nag-pressure hunt kayo sa bundok, dala-dala kayo ng mga signs na ganyan, or isave nyo sa cellphone para pag makakita kayo, tingnan nyo kaagad sa inyong reference para hindi tayo malagay sa peligro. Okay, ito na yung mga explosives signs. Andito yung parang spokes. Close up natin. Itong parang kamay. Treasure sign kasi ito, pero meron palang explosive yan. Ito ang parang bulaklak, gumamela. Explosive siya kasi ang mga petals niya ay napakarami. Pero iba rin yung sign ng emperor na chrysanthemum. Kasi may bilang yun ng petals. Ang chrysanthemum ay merong 16 petals. Yan ang emperor emblem. 16 yun kaganito ang chrysanthemum. At kapag hindi 16, kapag ganito na itsura, ito, ingat na kayo dyan. Kasi yan ay explosive. Ito ay sign to ng landmine. Pag naapakan mo yan, sasabog. Explosive talaga ito. At ito ang pagkaiba ng spoke sign at explosive sign. Ang explosive sign ay mas marami ang kanyang mga sun rays, ganyan. Tapos maiiksi lang. Dito ay halo siya, may mataas, may maiksi, may mahaba, may maiksi. Pero in general, ang spokes, amigdat ang bomba or explosive ay maraming sun rays na pinong-pino. Pero kung ang spoke kasi, nagumpisa ang spoke sa 5 spokes. Kung 5 lang na ganyan, 6, 7, 9, yan lang nakita ko ng mga spoke sign. Nagumpisa sa 5, 7, 9 ka sunrise or spokes. At medyo mahaba siya. Kaya merong pagkakaiba ang explosive sign na ganito at saka spoke. Ito yung kidlat. Kaya nga sa sabog may kidlat. Thunder sign, explosive pa rin. At ito ang X na merong mga parang arrow. Okay. Ito kasi action niya na, sasabog na siya. Kaya nagaganyan yan. So kapag nakita nyo yung mga ito katiets, ito ay heart to. Parang heart siya. Delikado ito. Kaya tandaan nyo ito mga katiets, ang mga danger sa Yamashita tunnel na vertical tunnel or even horizontal sa mga kuweba. Pag may nakita kayo na ganyan, ay magdalawang isip na kayo sa inyong mga galaw. Dahan-dahan na ang galawan kapag may mga ganyan na sign. Ito ay parang W pero mas marami siya na ganito. Parang may M sa gitna. Pero yun pala ay sasabog din siya. Parang ganito siya. Okay, tingnan natin ang iba't ibang klaseng chemicals or poison gas. Sandali lamang. Okay, mag-umpisa tayo mga katiets sa sarin gas. Ang sarin gas ay known as GB. Ang liquid na ito ay malinaw, walang kulay at walang lasa. Wala din siyang amoy. Ang kanyang mga sintomas, kung ito'y tumama sa atin, sisipunin tayo, magbabasa ang ating mata, magluluha, at pinapawisan tayo at uubo. At magdiarrhea tayo, merong diarrhea na mangyari. Takbo tayo sa mga sa mga palikuran. At dito nahihilo ka na, nanghihina ka, sakit ang ulo mo, nagsusuka ka, low blood pressure. Nakalanghap ka ng sarin gas. Ang sarin gas ay
Japanese yan ng mga chemical na ginagamit nila sa digmaan. Meron kasing unit ang Japanese na expert sa mga chemicals. Yun ang tinatawag na 731 unit. Ang 731 unit ay nag-eksperimento yan ng parang mga zombie. Mga tao, nilalagyan nila ng mga bakterya ang katawan at ini-expose sa mga harsh environment tulad ng snow, tulad ng desert. Parang gumagawa sila ng universal soldiers. Ang 731 unit, composed yan ng mga scientist at mga doctors at mga chemist. Okay, remedy sa sarin gas kapag meron. Hugasan lang ang mata, pinti, maraming tubig, ihilamos. Gamitan din ng sabon, and then takbo ka agad sa pinakamalapit na clinic o hospital. Ang methane gas, ito ang very common. Dalawang klase ang methane gas sa treasure hunting. Mayroong methane gas na talagang ginawa sa laboratory. Yan ang methane gas na walang amoy. At ang methane gas na matagpuan palagi natin sa mga tunnel natin ay mga decaying materials like mga itong ibinaon ng mga tao noon. Kahit anong tagal ng panahon, kapag nabuksan mo yung pinagbaunan sa mga tao ay iba talaga ang amoy. At yan ay very concentrated methane gas. At merong epekto yan sa atin. Pupula ang ating mata, ang ating mag-dry ang ating mga lips, magiging blue, mahihilo tayo, mahirapan tayong huminga, and then mawalan tayo ng malay. At kung hindi tayo nadala madali sa or hindi tayo nabigyan ng first aid, ay pwedeng mamatay. Methane gas, kapag mabaho na methane gas, yan ay natural na methane gas galing sa organic matters na ibinaon. Pero kapag methane gas na walang amoy, hindi mo mamalaya na may methane gas pala. Yan ay ginawa ng mga Hapon. Yung 731 unit pa rin ang gumawa yan. Okay, remedy, remove the patient well away from the gas and administer artificial respiration. So, kailangan ng hangin. Paypayan nyo ang pasyente, mga ka-TH, maraming hangin, and hugasan ang mata o buhusan, plenty of water for several minutes, pabalik-balik. Hindi lang isang beses ang mata buhusan ng tubig. And then takbo ka agad sa mga doktor or clinic. Seek immediate attention galing sa mga expert. Okay, ito, hydrogen cyanide. Patay na tayo dito. Wala nang remedy ito, mga ka-TH. Ang cyanide ay parang asin yan, kulay puti. Nilalagay yan sa mga maliliit na garapa, tinatawag na vial. At daladala yan ng mga sundalong Hapon. Kasi kung magsabi na yung kanilang general na harakiri na tayo, ang sipuko, yun ang gamit ang maliit na dagger. Tutusukin nila ang kanilang tiyan para sila mamatay. Ang harakiri naman ay yung, ayan, kagatin nila yung vial, patay ka agad sila, instant death. Ganyan katapang ang mga Hapon, pero ganyan din sila kaduwag. Ayaw nilang matalo, kaya magsipuko sila o harakiri. So yan ang hydrogen cyanide. HCN, meron siyang lasa para doon mapait na almonds. May amoy din siya, parang almond. Yung almonds ay parang maniyan. Ito, magsusuka ka rin. Ang symptoms mo, ang iyong mata ay luluwa, parang lalabas na ang iyong mata, at titigas ang iyong mga panga. Naku, patay ka na kapag ganyan. Other symptoms include palpitation, maan ka ng cyanide, tapos na.
mga ka-TS. Kaya ingat kayo kapag makakita kayo ng maliliit na garapa na may kulay puti na powder sa loob nito, pwedeng cyanide yan. Kaya wag hawakan, kumuha lang ng shovel o itong pala. Or magwantis kayo, ay wag nyo nang hawakan. Kuha lang kayo ng shovel or pala at ilagay nyo sa safe place at i-dispose ng maayos. Huwag itapon sa tubig, maraming mamatay na ano dyan, mga naninirahan sa tubig. Lastly, itong mustard gas, hindi gaanong ano to, parang Makati lang to. Ang mustard gas ay may symptoms na irritant nga lang, ma-irritate lang ang iyong skin, manghihina ka rin, sasakit ang ulo mo, at mamamaga ang iyong mata, at malalata ang iyong balat. Pag na-expose ka ng matagal ay Makati hanggang mag-blister or yung balat mo parang matutuklap na. So remedy, wash eyes with copious amount of water. Yung mata kasi natin ang sensitive, kapag mga chemical magluluha ka agad siya at mabubulag tayo, kaya takbo ka agad sa tubig. At kung nasa loob ka ng tunnel, labas ka agad, sigaw ka agad ng tulong at hatakin ka sa lubid para madali kang makalabas. Kasi kung tatagal ka pa, pwedeng mas malupa ang mangyari. Okay mga ka-TS, yan ang aking ma-share sa inyo about poisonous gas, explosives, and other danger signs sa Yamashita treasure hunting.